Nabalot ng apoy at makapal na usok ang isang residential area sa barangay Western Bikutan sa Taguig City ngayong gabi. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal na halos 2 oras bago maapula. Ang sa BFP, gawa sa light materials ang karamihan sa mga nasunog na bahay, kaya mabilis itong kumalat. 30 bahay ang nasunog at di bababa sa 40 pamilya o humigit kumulang 100 individual ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isang residential area rin sa barangay Poblasyon sa Bacoor, Cavite ang nilamon na apoy kanina hapon. 30 truck ng bombero ang rumesponde. Ang mga residente nagtulungan na rin sa pag-apula at pasado alas 3 ng hapon nang maapula ang apoy. Patuloy na inaalam kung ilang pamilya ang naapektuhan sa sunog. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency dahil sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Bago po ilabas ang utos, iginiit ng ilang senador na dapat ituring ng krisis ang sitwasyon sa langis. Ating saksihan. Sa gitna ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIT. Layo nito masiguro na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng pangunahing serbisyo, patuloy na paggulong ng ekonomiya at pag-alalay sa mga mamamayan, partikular sa vulnerable sectors. Isang taong epektibo ang kautusan. Bago pa man ilabas ang executive order ni Pangulong Marcos, krisis na ang tawag ng mga senador sa epekto sa bansa ng gulo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, nagkasingilan kaugnay ng hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa raw ito magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Pero ayon mismo sa Department of Energy, kahapon lang sila sumulat sa Kongreso na naka-break ngayon. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garin na nagpasabing hindi makadadalo. Pero dumating din siya kinhapunan matapos hanapin ni Senador Ligarda. Tinanong siya tungkol sa pahayag ng Pangulo na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. As of yesterday, their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed. We asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Karin, ang ginagawa nila ay pina-follow up nila ang orders sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naipadala na sa Office of the President ang panukalang magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ngayong araw, pinirmahan ni House Speaker Faustino Boji D. at Senate President Tito Soto ang panukala. Dahil dito,
pirma na lang ni Pangulong Marcos ang kailangan para maisabatas ito. Hanggang 10 piso kada litro ng gasolina at 6 na piso sa kada litro ng diesel ang maaring matapyas kapag sinuspindi ang excise tax. Sa ilalim po ng panukala, maaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang oil excise tax kung ang average price ng Dubai crude ay lalagpas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Simula na po ng pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga pampublikong sasakyan. Si Pangulong Marcos ang nanguna sa pamamahagi ng 10,000 pisong fuel subsidy kada unit para sa mga bus operator. At inanunsyo rin ng DOTR ang pisong RoRo terminal fee para sa mga sasakyang maghahatid ng produktong pang-agrikultura. Saksi si Joseph Moro. Halos 30 operator ng bus ang nakatanggap ng fuel subsidy sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kanina. 10,000 piso kada unit ng ayuda na ipinamahagi sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw po namin na operasyon, pambili ng krudo, mga spare parts, pangsahod ng mga tao, at iba pa. Ayon sa Department of Transportation, mahigit 21,000 unit ang saklaw ng fuel subsidy sa gitna ng walang prenong oil price hike. May hiwalay na 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Ganyan din ang ayuda para sa mga P2P operator at driver. Mas mababa naman ang ayuda para sa mga operator ng minibus at school service. 2,000 piso naman kada unit ang ayuda para sa mga taxi operator, 5,000 piso para sa mga driver. Sa mga tradisyonal na jeep may ayudang 5,000 piso kada unit ang mga operator, 1,500 pesos naman para sa mga tsuper, 10,000 piso naman para sa mga operator ng modern jeepney at 1,500 pesos din sa driver. May matatanggap ding fuel subsidy ang mga operator at driver ng TNVS at UV Express. Pagkatapos naman ng Holy Week, mabibigyan ang mga driver ng tricycle at delivery service. Hiwalay pa ito sa mga ayudang natanggap na ng ilang sektor mula sa DSWD. Ipadadaan sa fuel cards, bank transfer, e-wallet o di kaya cash o cheque ang ayudang pinondohan ng 2.5 billion pesos para sa mahigit 200,000 driver beneficiary. Hindi naman kasama sa mga bibigyan ng mga konduktor na posibleng ipakausap na lamang sa DSWD. Yung mga konduktor, siyempre masasabi din po natin na sila individuals in crisis situation. Maglalambing po tayo kay Secretary Rex. Kunti lang naman to yata, sir. Of course, pag in-endorse nila and they are in crisis, agad-agad natutulong ang departamento. Inanunsyo rin ng DOTR ang pisong terminal fee sa mga RoRo para sa mga sakyang nagkakarga ng produktong pang-agrikultura gaya ng bigas, mais, prutas, gulay, isda at karne. Sa ngayon, umaabot yan ng hanggang 516 pesos depende sa sasakyan. Epektibo ang pisong terminal fee simula April 15 at tatagal ng 6 na buwan. Babawasan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang passenger service charge at airline aeronautical fee sa mga paliparan sa buong bansa simula April 1. For example, kung ang ticket po ninyo ay 2,000, but because of the reduction of the terminal fee, makakaasa po kayo na ang ticket nyo ay papalo na lang ng 1,800. Sa gitna yan ng panibagong round ng mega oil price hike ngayong linggo. Batay sa datos ng Department of Energy, dumoble na ang presyo ng diesel ngayon kumpara noong magsimula ang taon. Ang hirap talaga. Hirap talaga. Kawawa talaga. Pag hindi ka magtyaga kahit pa paano, wala pang bilhin ng bigas. Ayon sa Department of Energy, paparating ngayong linggo ang dagdag na 1 milyong litro ng langis. 400,000 na litro galing sa isang bansa sa Southeast Asia at 600,000 liters galing sa labas ng Southeast Asia. Dagdag ito sa kasalukuyang supply na pang-45 araw at patuloy raw ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa South Korea, India, Japan at maging sa China para tuloy-tuloy ang supply ng langis. We have been assured these countries on the consistency of their supply. That is given that the situation is, we have to understand also their situation. But so far, how it is today, they've assured us that on the deliveries of our orders. Kung gaano tatagal ang supply nakadepende sa lakas ng konsumo ng publiko. Ang pinangambahan ng mga eksperto, worst case scenario, eventually baka magka-problema rin tayo sa supply at kailangan ng mag-rationing.
Kasi ang sinabi ng Department of Energy, ang supply natin ng langis is just between 45 to 60 days. 1973, oil crisis, nag-oil rationing ho ang Pilipinas. Kaya naman ang presidente ay bumuo ng oil crisis committee na kailangan na talagang i-convene. Ang iniiwasan ng Department of Energy at ng gobyerno ay mas zero ang supply natin ng langis sa kalagitnaan ng Mayo, bagay na hindi naman daw nila inaasahang mangyayari. Nakikipag-usap na rin ang DOE at Department of Trade and Industry o DTI kung sakaling lumala pa ang tensyon para malaman na kung sino ang bibigyang prioridad kung sakasakali. Transport talaga because that's not just majority, most Filipinos use public transport, and we have to make sure that that's running, whether it's sea, air, or land transportation. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bistado ang isang babaeng ibinugaw umano online ang kanyang 2 kaanak na menor de edad. Saksi si John Consulta. Sa loob ng bahay na ito sa Olongapo City, inabutan ng mga otoridad ang babaeng ito. Ikaw ay may karapatang manahimik. Hinuli ng mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division ang suspect dahil umano sa pagpapadala ng malalaswang video ng mga menor de edad. Ang mga biktima, kanyang stepson at pamangkin. Kinukumbinsi ang bata na maghubad online. Binipicturan, kinukunan ng videos. Pagkatapos binabayaran ng bata, binibigyan ng konting allowance. Kapag natanggap na ang mga videos, ini-offer naman to online for sale doon sa kung sino mga pedophile na interested na makabili ng mga materials na ito, mostly in the United States. Nabisto ang umunoy gawain ito ng suspect na makipag-ugnayan sa NBI ang US Homeland Security matapos maaresto ang ilang miyembro ng isang child pornography ring sa Amerika. Nasagip ng mga otoridad ang mga biktima. Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado sa San Pedro, Laguna ang umano'y gunman sa pagpatay sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno na si George Capistrano. Kasamang hinuli ang kasintahan ng suspect na kasama raw niya sa pagtatago. Tinukoy rin siya bilang gunman ng isa pang suspect na naunang sumuko sa mga otoridad. Iniharap kanina ng alkalde sa publiko ang magkasintahan. Aminado ang gunman sa krimen. Ginawa raw nilang target ang biktima dahil sa suot nitong alahas. Hindi raw nila alam na dating pulis ang biktima at itinanggi rin ng suspect na siya ang utak ng krimen. Naaresto ang suspect sa bisa ng standing warrant para sa kasong robbery na inilabas ng isang korte sa Baguio City. Ayon sa pulisya, may na-recover na baril mula sa suspect ng maaresto. Bago sa saksi, hindi sisipot si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula bukas ng pagdinig ng Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Ito po ay ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa. Bago po yan, sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na tanging ang mga complainant at ang Vice Presidente bilang respondent lamang ang makakapaglatag ng ebidensya sa pagdinig. At kung magsusumite ng ebidensya si Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, hihingin daw muna ang konsensus ng komite kung papayagan ito. May pagkakataon pa raw na dumalo ang Vice Presidente hanggat hindi natatapos ang mga pagdinig. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.